what is your favorite go-to outfit? Yun, di ba? Hirap na sagot na yan, ano? Kung ako tatanungin niyo, gusto ko, ano? Smart casual. Anyway, sama-sama tayo ngayong magpaganda, magbihis at pumorma with our very special guest para sa ating episode 121. Dress to Impress. Live na live, dito lang sa I Am Possible. I Am Possible is powered by Baguio Family and Friends Lions Club. One Loyalty Lending. Up for grabs. Grab and bag. Lenny Saturnino YouTube channel. Cooking without looking. Vita Delia Litilit YouTube channel. Food Ninja. Your convenience is our top priority. Waste Basket on Instagram. Baguio Villa Loca 1125 Transient House. The Pink Toolbox Party Services. And special mention to Sir Ralph Yambao and to Tita Mad Sabeliana. Simula na naman. Magandang gabi sa inyong lahat. My name is Paulo Havellana. I am a blind inspirational speaker. I am a blind motivational speaker. And I am your host. Welcome to I Am Possible. Yun, magandang gabi sa inyong lahat. Another Sunday, Sunday na tayo ng November 10, 8 p.m. Live tayo. So yun, magandang gabi sa inyong lahat. Before we start, another very special episode, another very inspiring episode ang mapapakinggan nyo tonight. So bago ko ipakilala ang ating special guest for tonight, again, I encourage everyone to please like and follow my Facebook page, I Am Possible. Ganoon din nating YouTube channel. Please like, subscribe, and hit the notification bell. Please follow our TikTok account. Lahat ng ating mga social media handles, pakisuportahan po. Maraming salamat. Binabati ko lahat ng mga viewers natin all over the world. Saan man kayong parte ng mundo ngayon. Good morning, good afternoon, good evening. Sa lahat ng OFWs natin all over the world, maraming salamat sa mga bagong bayani ng ating bansa. Magandang araw sa inyong lahat. So thank you for your support. Siyempre, binabati ko ang pinakamaganda, pinaka-sexy, pinakamamahal ko, pinakamabait kong asawa. Huwag niyong kakalimutan, nag-iisa kong asawa, si B. Havellana. Magandang gabi. Congratulations in advance. Alam ko nandiyan ko sa iyong event. We are so proud of you sa buong staff and suppliers ng The Pink Toolbox. Yan. Hello sa inyo na sa lahat ng mga staff ng The Pink Toolbox Party Services. Kay Sage na natutulog na ngayon, napagod, nag-outing, nag-swimming. Hello Sage, I love you. Tapos kay Sir Adrian de los Reyes. Magandang gabi. Kay Ma'am Alma Corsanes. Good evening sa napakagwapong technical director. Good evening. Siyempre kay Mama Tessa Villana. Diyan, kasama niya si Ate Rose. Sila Kiko, sila Xiao, sila Chohan dyan sa Parañaque, kay Kuya Jojo and his family, kay Kuya JJ and his family, kay Papa Noel, kay Papa Ronnie Flormata, Mama Grace Flormata, Ronan Flormata ng Tabora, Tranquil, Baguio City pa rin, kay Iza, CJ Santos, Peli, Ella Santos ng San Francisco, California, Aki Tabora, nang pa rin sa USA, kay Tita Chong Kapati, Tito Erwin, Jason, Jeremy Kapati ng New Jersey, USA. Good morning. Tita Jet, Tita Rolly Kuwi, see you soon na nagbabakasyon ngayon sa Pilipinas from Wisconsin. Magandang gabi sa inyo dyan sa Calasiao, Pangasinan. Siyempre kay Tito Ricky Corleto, magandang gabi, JCD Bangus. Yan, good evening sa inyo. Sa bumubuo ng Baguio Family and Friends Lions Club, sa aming President, Ma'am Steph Bautista, good evening. Sa aming Governor ng District 301C ng Lions Club, Lions International, Ma'am Sara Paking. First Vice Governor, Ma'am Josephine De Leon. Second Vice District Governor, kay Sir Ralph Yambao. Good evening sa bubuo ng Baguio Family Friends Lions Club. Mga staff ng One Loyalty Lending, Up for Grabs, Grab and Bag. Cooking without looking, kay Señorita Lenny Saturnino. Pakisuporta ng Lenny Saturnino YouTube channel. Kay Tita Vita, pakisuporta din ng YouTube channel ni Tita Vita Litilit, ang Vita Delia Litilit YouTube channel. Yan, kung napapakinggan nyo ang mga worship songs after ng ating episode, siya yan, si Tita Vita yan. Napakagaling kumanta, di ba? Very inspiring. Siyempre, The Food Ninja, kay Sir AJ Arellado. Waste Basket on Instagram, kay Ronan Fermata. Baguio Villaloca 1125 Transient House. The Pink Toolbox Party Services, Ma'am Chanda Romero, good evening. Matet de Leon, Doug Kramer, Tila Nababu, BJ Manalo. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa bubuo ng PWD Plus E organization dito sa Barangay Fort El Pilar, sa lahat ng barangay officials ng Barangay Fort El Pilar dito sa Baguio City. Congratulations sa lahat ng mga nagtulong-tulong para maging successful ang very first Halloween Masquerade Ball ng Barangay Fort El Pilar. Kay Ma'am Rubico Pulong, kay Tita Sally, siyempre kay Kagawad Angie Doble, sa lahat ng mga sumuporta, tulong-tulong na
na mga nag-donate man ng sponsor kay Ma'am Sol, sa mga kasama ni Ma'am Sol, kay Ma'am Gladys Vergara, lahat na nang nagpunta dyan. Maraming salamat sa inyo kay Kapitana Jacqueline Lumibaw. Yan, maraming salamat. Sa uulitin, diba? Sa mga bubo ng solo parents, organization, senior citizen, children's, women's, PWD. Magandang gabi sa inyo lahat. So, kay Ma'am Rosana Dizon, Silito Talanya, kay Ma'am Delia, kay Pristine. Congratulations pa rin, Pristine. We are proud of you sa lahat ng bubo ng teaching and non-teaching staff ng Fort El Pilar Elementary and Fort El Pilar National High School. Good evening. Kay Tina Bartolomeap, sa aking classmate, good evening. Magandang gabi sa Team Aurora Lumina. Kay Coach Clary, we are praying for your safe and normal and healthy delivery. Congratulations in advance. Team Aludra, Team All-Stars, yan, 2.0. Good evening sa inyong lahat. Doc Toots, Sir Tito, Jasper, yan, magandang gabi sa inyong lahat. So without much further ado, pakilala na natin ang ating bisita for tonight. Ang bisita natin for tonight, kasama natin for tonight, isang entrepreneur, seasoned entrepreneur, an entrepreneur for the longest time. Matagal ko na siyang kakilala, bata pa lang ako, kakilala ko na siya. Nakakasama ko before ang kanyang anak. So, mas makikilala natin siya tonight. Napakaganda, napakabait. Owner ng Franz Salon and Spa dito sa Baguio City, located dyan sa Maharlika Complex ng Baguio City. Mamaya, bigyan natin siya ng time to promote her businesses. Diba? Siyempre, siya rin ang owner ng FN, Wedding Gowns and Rentals. Dito pa rin yan sa Baguio City. Nagko-customize sila. So, para sa inyong mga wedding needs, sa mga gowns, sa mga suits, pwede siya makontak mamaya. Ibibigay niya ang kanyang mga details, di ba? Para masuporta natin ang kanyang mga businesses. Local, let's support local business, especially dito sa ating lugar sa Baguio City. So, without much further ado, I'm possible magingay para kay Tita Noemi Fe Galigaw. Yon, good evening Tita Fe, kay Tita Noemi. Good evening. Yan, habang initin natin si Tita Noemi. Nasa ano pa siya ngayon eh? Nasa kanyang shop pa. Talagang pinagbigyan niya tayo. Hindi pa siya umuwi. Tita Noemi. Hindi natin bumalik si Tita Noemi. Baka nalaglag siya. So, kamusta kayo mga viewers? Kamusta ang inyong weekend? Nako, ingat-ingat tayo. Medyo may bagyo na naman parating dito sa Baguio City. Sa Benguet, signal number 1. So wala na naman pasok ang mga preschool up to senior high tomorrow. Grabe. Ilang weeks na kaming mga kabataan dito sa Baguio City, sa Norte. Walang pasok. So I don't know. Ano pang natututunan na? Puro online classes na lang. Puro blended ang kanilang ginagawa. Anyway, sa mga taga Bicol, taga Aurora, sa Bella, sa NCR, yung mga dadaanan ng bagyo, ingat. Ngayon pa lang mag-prepare na ho kayo. Pagdasal natin na wag nang tumuloy ang wag nang tumama sa lupa. Shop pa ako. Bagyo. Yon. Yes. Good evening again. I'm possible magingay para kay Tita Oo. Noemi Naririnig Galigaw. mo ako? Yes. Diyan na kayo. Kamusta Tita? Naririnig mo ako? Yes po. Narinig po. Here naman. Kamusta kayo Tita Noemi? Nag-ano ata ang ating internet connection? Nasa shop pa siya si Tita Noemi sa kanyang I don't know, sa may salon. So sa mga taga Baguio dyan, please check second floor ng Maharlika Complex ang shop ng ating guest for tonight, ang Franz Salon and Spa. So kung may chance kayo, kung kailangan niyo magpaayos ng inyong buhok, facial or whatsoever, please visit second floor, Franz Salon and Spa. Ang proprietor si Tita Noemi Galigaw. Tita Noemi, andyan na kayo? Are you there, Tita Noemi? Good evening sa mga viewers. Yun. Yes, mabuti naman ikaw. Yes, Kumusta kamusta na? Tita? Nako, may bagyo na naman tayo signal number 1. Naririnig na? Yes Okay po, na? narinig na. Apo. Sabi ko signal number 1 na naman tayo sa norte, Tita. Okay naman. Okay, nasa shop pa ako.
Oo, medyo lang ano, no? Medyo may delay tayo. Anyway, tita, baka gusto niyo munang Naririnig mo bumati ako? bago Apo, baka gusto niyo bumati bago tayo mag-start. Baka may mga gusto kayong batiin. Naririnig mo ako, Pao? Apo, yes po. Naririnig. Medyo may delay lang. Naririnig. Yun. Medyo nagloloko at ang ano, ang ang reception, ang signal ni Tita Noemi. Nandiyan na Ah, ako, pero naririnig mo ayan. ako? Apo, clear kayo. Narito Naririnig ko na na po. ako? Yan. O baka may mga Yes, gusto kayong batiin, tita. naririnig mo ako? Apo. Baka may mga gusto kayong batiin, shoutouts niyo muna bago tayo mag-start. Kaya nga eh. Kaya ngayon nga hindi maganda kasi palagi tayo may bagyo dito Oo. sa ano. Mm-mm. Yan, signal number 1 na naman tayo, tita. Yun. Sa area Kaya natin. siguro, So, mag-ingat na lang tayo. yeah, kailangan natin Mag-ingat mag-pray na na lang. mag-pray natin, wag tumama ang bagyo sa ating sa Pilipinas. Wag lang sa Baguio, kundi sa buong Pilipinas wag nang tumama at bugbog na Tayo tayo lahat. sa bagyo, tita. Every week may bagyo. Mahina at ang connection. Mawala si tita. Nagkakat kay Tita Noemi. Sige, while waiting for Tita Noemi, kagaya nga ng napag-usapan na nabanggit ni Tita, dito sa norte, sa Pilipinas basically parang every week may bagyo tayo. So medyo bugbog na ang ang central, ang north, even south Luzon sa sa bagyo. Parang sa mga viewers, no? Parang hindi pa tayo nakaka-recover. Lalabas pa lang si Haring Araw, biglang meron na naman, andyan na naman na yung ulan. So anyway, basta ingat-ingat lang. So prepare. Lagi tayong maging Wala ka handa. bang microphone, di ba? Yeah, kita. Oh, sana nga Okay na. naway, handa Okay na kay tita? tayo lahat. Yes. Sige. Kwentuhan tayo, tita. Okay lang? Oo, okay na ako. Yan. Naririnig mo ako? Naririnig mo ako? Yes po. Ako, naririnig nyo? Okay, okay ako? Clear? Oo. Sige, Tita Noemi, first question ko sa inyo, para mas makilala kayo ng mga viewers natin, magbalik na tayo, konting parang maalaala mo kaya. O, Ang sige, mga, sige. kayo po, kayo Tita Noemi, born and raised, saan po kayo lumaki? Actually, I'm from Leyte, pero lumaki Leyte. ako sa Davao. Mhm. Doon ako nag-aral ng college ko. Then after Wow. my college, Mhm. dito na ako sa Manila nag-work. Then diretso ng Baguio. That's why I'm here. Okay. So, Bisaya kayo, tita? Leyte and Of course, and Bisayang Bisaya Davao. ako. Oo Oo. nga, oo. So, graduate ka ng college, tas after nyo mag-graduate ng college, sa Manila kayo nag-work? Yes, sa Manila ako. Kasi may call akong trabaho sa Manila. So, diretso na ako sa Manila. Nag-graduate ka ng anong course, tita? Civil. Civil engineering? Yes. Wow. Board passer kayo, tita? Ay, hindi ako nakapag kasi yun nga, nag-work after my graduation, diretso na ako ng Manila. Then, hindi na ako nag-take ng board exam. Yun. Pero yung work nyo, nakalinya naman sa inyong Of pagiging civil course, engineer. yes. Oo. Wow. Yes, oo. Oo. Pero bago tayo magpunta sa work nyo sa Manila, how was it yung buhay sa Davao? Leyte, Davao, sabi nyo, most of your life naman Ay, Davao. syempre, masarap doon sa Davao. Kung Ang akong prutas, grabe. papagpipiliin, masarap doon. Lahat ng mga fruits doon, masarap. Fresh. Basta, I really want to be back in Davao kasi masarap doon tumira. Pero basically, okay ang buhay nyo sa Davao? Growing up? Oo. Maganda doon. Yeah. Doon ako nag-college talaga. Ilan ba kayo magkakapatid, tita? 5. I'm the eldest. Okay. So, yung parents mo, anong work ng yung father?
Yung mother ko is teacher yung mother ko, then father ko Mm, is mekaniko. mekaniko. Pero bakit civil engineering ang kinuha mo? Meron ba sa family influence? Saan nanggaling yung yung Actually, desire? wala. Kasi I'm Okay. from Leyte. Nung lumipat ako ng Davao, wala akong units na makuha. Kaya Mhm. nag-shift ako ng civil para makapag-aral lang ako. So basically ang Davao nyo college days ang Davao. Oo, college. Nung nasa Leyte ako, ang kinuha ko doon is medical technology. Layo Magkaiba. Kaya nga, oo, malayo talaga. Sabi niyo, di ba, kumbaga nag-civil engineering para makakuha lang kayo ng units para makapag-aral. Yes, para makapag-aral Oo. lang. Kasi nga, Oo. syempre hindi naman pwede na standby ka. So, True. kailangan mag-aral ka. Kahit Mm. anong course na lang as long as pasok ako sa school. Pero nagbo-board ka sa Davao? O may tinitirang kang relative No, I sa have my Davao? auntie. May relative Okay. ako doon, may auntie ako doon na tinirhan. Sila ang kumuha sa akin from Leyte, going to Okay. Davao. So doon ako Okay. nakatira sa kanila. Pero growing up, Tita Noemi, nung bata ka pa, ano talaga ang pangarap mo? What do you Ay, want ang to become? pangarap ko is, ang actually, gusto ko maging doktor. Wow, yun. Frustrated Okay. lang. Kaya nalinya ka dun sa medical technologist, di ba? Yes, oo. Oo. Kaya naglinya ako Ano yun? doon. Paano yun? Nung nag-college ka, medyo nawala. Nung lumipat ka sa civil engineering, nagustuhan mo na. Nawala ning yung Oo, passion mo sa syempre. pagiging doktor. Oo naman, nawala yon. Oh, parang tinanggal ko na yon. So, Mhm. talagang nagpurso na ako. Aha. Yun, medyo nalaglag na-cut si Tita Noemi. Hintay-hintay lang natin. So yun nga, sinasabi niya si Tita Noemi from Leyte, doon nag-aral ng elementary, high school, college, naglipat, kinuha daw ng kanyang relative, ng kanyang tita sa Davao, doon siya nag-aaral. Sabi nga niya, kung may chance, gusto niyang bumalik ulit sa Davao, napakasarap daw ng buhay sa Davao. Yeah, it's true. Ako din naman, twice, 3 times na ata ako nakapag-Davao. Actually, naikot ko ng buong Mindanao. Sarap ng buhay sa Mindanao. To be honest, di ba? Siguro, kadalasan na isip natin Mindanao, magulo, ganyan. Pero, hindi naman, mga select areas na siguro, pero not in general. Ang ganda. Ang mura ng mga bilihin, ang sarap ng pagkain, most especially the foods. Gusto ko pagka turista ka doon, ang mga magandang puntahan sa Mindanao, Davao, palengke, grabe, magi-enjoy ka. Pag pupunta ako doon, pag-uwi ko ng Manila, isang balikbayan box punong-puno ng fruits. Siguro yung balikbayan box na yun, wala pang hindi pa abot ng 2,000 pesos. Ganun kamura ang fruits sa Davao. Hindi ko nga lang kinakain, promise, yung durian. Masarap daw pero hindi ko talaga kaya amoy eh. Parang hindi na. Anyway, ang daming magagandang puntahan dyan. Daming pomelo, yung lansones, yung saging ng Del Monte, dyan yan, dole, pinya, ayun, mangustin. Yan ang mga fruits na Tsaka yung isa, yung marang. Sarap din nun, marang. Nalaglag si Tita, Tita Noemi. Anyway, so yun, from Davao nga, she wanted to become a doctor. Yun ang dream niya nung bata siya. Karamihan ng mga kabataan, mga young, mga children, ng mga, kahit doon, di ba, mga kabataan, marami gusto maging doktor. Yan ang the usual. Sundalo, police, doktor. Mga kababae naman, Miss Universe, mga beauty queen. Pero marami yan. Marami. Siguro 1 out of 10 na bata na matatanong mo, siguro mga 5 dyan, doktor ang gusto nila. Yan, kagaya ni Tita Noemi, gusto daw niya maging doktor. Pero yun, paglipat niya ng Leyte, nag-aaral siya medical technologist ang kinuha niya nung nasa Leyte. Pero paglipat niya ng Davao, kinuha siya ng kanyang tita. Walang open para makapag-aral lang, nag-civil engineering kasi yun yung open. So, na isang tabi niya na yung kanyang dream to become a doctor. Nag-shift na siya sa pagiging civil engineer. Actually, doon tayo naputol, pagiging civil engineering, pag-graduate ng civil engineering, then after graduation nga sa Davao, diretso siya ng Manila. Doon siya nag-work. Ako, bata ba ako? Ano bang, isip ko pabalikan natin. Kasi every time may mga guests, tinatanong ko lagi yan. Ano ba yung naging pangarap nila nung bata sila? Parang ako, gusto ko nun I think police. Ay, no. Sundalo. Gusto ko maging sundalo. Never yung doktor. Kasi takot ako sa dugo eh.
takot ako sa injection, ayoko ng injection. Pero alam ko, tuntua ako. Sir Ed, alam niyo, parang basta helmet until now, gusto ko ng parang sobra akong fan ng mga helmet. Nung bata akong dami collection. Alam ng nanay ko syempre, siya bumibili. Ng mga helmet, kahit anong helmet, gusto ko. Tapos marami kaming, sila mama kasi, parang connected sila sa military. Pagka may mga bisita kaming mga sundalo, punto ako, una kong kinukuha, helmet. Natatandaan ko pa nga parang kinikidnap ako ng mga tito nun. Tapos hindi ako ipapaalam sa mama ko, papa ko. Dadalhin nila ako sa Bicol, magbabakasyon doon. Tapos may mga sundalo doon sa bahay, yung mga nagbabantay. Ako, habang ng mga tito ko, nagiinuman sila doon. Ako, kinukwento sa akin, natatandaan ko pa naman, susuot sa akin yung barel. Pero walang bala, syempre, mga Armalite. Tapos naglalakad-lakad ako, pabalik-balik, parang parang guard daw nilang gano'n. So, gano'n, talagang naka-helmet. Sobrang Ay, obsessed ito ako na. Yun! Gulat ako, tita. Namatay kanina. Yun. So yun. So naisang tabi mo na yung dream, yung passion mo maging doktor, nalipat na ngayon yung Oo, nalipat ko na. Naging engineer. At tinapos mo naman siya, di ba? Oo. So, bakit Manila? Bakit Manila ang pinuntahan mo after mo mag-graduate? Kasi may uncle ako na manager ng NHA, siyang nag-call sa akin na na mag-work ako doon bilang isang project engineer siya. So talagang diretso kung ano yung natapos mo, Diretso. Yun ang trabaho Pagkatapos ko mag-aral, diretso na ako mag-work, ganon. So wala nang time ng 1, 2, 3 months hindi mo na binigyan. Trabaho wala. agad. Basta diretso na ako. Okay. Oo. Nung nagtrabaho ka dito after mo mag-graduate, so diretso na, wala nang pahinga trabaho. Wala na. Tumulong ka ba sa mga kapatid mo kasi kayo yung panganay para mapag-aral sila? Hindi kasi nga kumbaga yung mga magulang ko naman, meron naman sila. Okay naman. Oo. So okay naman ang namin, ang buhay namin, so ganon. Kamusta Hindi ko na experience working sa Manila? Hindi ka ba nanibago from province, di ba? Ay, of course, nanibago ako. Kasi imaginein mo yung umaakyat ako ng ilang floors, katapos ang mga taong hinahandalan ko is 100. Wow. Fresh graduate ka dyan, tita, ha? Fresh graduate? Yes, oo. Umaalis ako sa bahay early in the morning at 4 o'clock. Din dumarating ako na naman ng madaling araw sa bahay kasi pag nagbubuhos kami, yun, alas 12, yan. Paano experience dito na 100 na mga kalalakihan ng iyong tao? Masaya. Hindi ka nahirapan? Hindi ako nahirapan. Masaya, pero nagbubugbugan sila. Bahala kayo. Ganun lang. Diba? Wala bang mga kapwa mo engineer na fresh graduate ka? Talagang fresh na fresh sa mga nanligaw sa'yo ng mga panahon na yun? Siyempre, madami yun, Pao. Yun. Ikaw naman. Yung mga yan, madami yun. Pero siyempre, hindi ako pumapatol ganun kasi siyempre gusto kong mag-work talaga. Ano bang dream mo nun? Kaya nag-work ka kagad. Anong tinitinan mo na pwedeng mangyari sa'yo? Nung nasa Manila Sa akin noon, gusto ko talaga maging, yung ma-known ako bilang isang inhenyero. Ganon ako noon. Oo. So nagkaroon ka rin tita ng at a very young age ng parang apart sa pagiging isang engineer, yung managerial skills, di ba? How to handle kasi yung people. Actually, ako ang doon sa field. Ako ang nag-aasikaso talaga for the 100 people. So, yun. Ano sabi ng parents mo, mom and dad mo, nanay, tatay na luluwas ka ng Maynila para magtrabaho? Okay lang Wala, alam naman nila yun na gano'n ako ka-very, ako sa work ko. Wala silang pakialam as long as gusto ko yung work ko. Ilang taong ka nag-work dyan sa construction? 3 years. 3 to 4 years. Oo. At saka hindi lang yun, after my work na sa construction, madami ako din pinagtrabahoan. Iba-ibang trabaho na. Hindi na pertaining to my, yung sa kurso ko. Ano yung mga yon, kita? Anong mga linya na ang nalipatan mo? Nag-ano ako sa katulad ng naging quality controller ako ng isang company ng mga damit, ganon. Okay. Basta iba-iba. Lahat pinasukan ko talaga.
So Tapos, pero ilang years? Yeah, go ahead, tita. Sige po. hindi kasi after my work na sa sa field ko, lumipat naman ako as a building estimator. Oo, as an engineer also. Building estimator naman ako doon for I think 3 years doon. Okay. Then after that, lumipat na ako doon kasi yun, nakatagpo na ako ng love life, gano'n na Yun. yun. So after Yun 6 doon years na. of working, after 6 years Yes, of working, oo. nakapag-asawa Yun, ka na. nagkaroon ako then lumipat na ako kasi yung nabuntis ako, so lumipat ako ng ibang work. Gano'n na yun. Hindi na ako nag-pursue doon sa sa construction firm. So less stress na ngayon yung doon na yung quality controller na ako ng isang wow. RTW. So medyo nalihis ang iyong linya na. Yes, oo. So total all in all, tita, kung matandaan mo, ilang years ka nag-work sa as an employee? Pardon? Ilang years kayo, kung matandaan mo, ilang years ka nag-work as an employee? Ako, I think mga 8 years ako. 8 years as an employee. Oo. Lahat yan sa Manila, lahat yan. Sa Manila lahat. Oo. Paano ka napadpad ng Baguio? From Leyte to Davao to Manila? Kasi yung yung ama ng anak ko, ama ni Francis, taga Baguio sila. Kaya napadpad ako ng Baguio. Yes. Oo. Ano ba 'yun? Pag akit ka ng yung Baguio, may baby ka na, andyan na si Francis o dito ka nanganak sa Baguio? Hindi pa. Hindi pa siya. Kasi yung father ni Francis is an architect din siya. Galing ah. Bagay kayo sana architect and engineer, no? Pagka nagtayo ka ng construction firm, no? Oo, Anyway, kaya tita, ganun. para mas bumagay pa tayo, rest ka muna dyan, ha? Okay, may mga yes. babati na tayo. Philippine Standard Time, it's 8:30 in the evening again. Philippine Standard Time, it's 8:30 in the evening. This Philippine Standard Time is brought to us by Baguio Family and Friends, Lions Club, One Loyalty Lending, Up for Grabs, Grab and Bag, Cooking Without Looking, Lenny Saturnino YouTube channel, Vita Delia Litilit YouTube channel, The Food Ninja, Waste Basket on Instagram, Baguio Villaloc 1125 Transient House, The Pink Toolbox Party Services, and special mention to Sir Ralph Yarbao, Tita Mad Savillana, and thank you din kay Ate Roda Kapate, Kuya Gordon Monserrate. Maraming salamat. So again, thank you sa mga patuloy nagsusuporta sa I Am Possible. Sir Ed, maraming salamat. Again, encourage everyone kung meron kayong mga businesses, mga brands, products, labels, kung gusto yung i-promote natin ang inyong mga businesses, lagyan natin yung inyong logo dito sa aming Facebook page, sa aming YouTube channel, sa aming TikTok account. Please feel free to contact us sa 0927-1818337. May mga sponsorship packages kami pwedeng offer sa inyo. Magtulungan tayo. Or mag-DM lang kayo sa aming Facebook page, I Am Possible. Tapos kung gusto nyo mag-donate, mag-support, mag-pledge in any shape, way, or form, pwede kayo mag-donate. Kung monetary, our GCash number 0927-1818337. Or kung ano man, kung may mga gusto kayong products na ipakita dito, contact us 0927-1818337. Or mag-DM kayo sa aming Facebook page, I Am Possible. Tapos sa mga nagharap ng mga party planner, events coordinator dito sa Baguio City and nearby provinces, please check ang Facebook page, The Pink Toolbox Party Services. Napakagaling, napakahusay, napakaganda ho ng party planner dyan. Asawa kayo, si Bia Villana. Please check her page. For bookings and inquiries, you may contact her 0927-1818337. Or mag-DM lang kayo sa kanyang Facebook page, sa The Pink Toolbox Party Services. Lagyan nyo ng hashtag, I Am Possible, para mabigyan kayo ng magandang discount. Mamaya ipopromote bigyan natin ng time, ipromote ni Tita Noemi ang kanyang mga negosyo dito sa Baguio City din. So going back, so again, maraming salamat sa lahat na nagpatuloy susuporta. Thank you so much. Going back kay Tita Noemi. Hello, Tita. Yes. Meron ba tayong mga comments dyan, mga shoutouts sa inyong chat box? Meron ba kayong nakikitang dyan, mga nagko-comment or nagpapabate? Yun. Kita habang ini-interview natin, andyan pa siya sa kanyang shop. Ganun kabisi, di ba? Talagang hands-on sa kanyang negosyo. Yun nga, nabagit niya. For 8 years, nag-work siya as an employee. Isang construction firm. 100 daw, nasa 100 ang kanyang mga tao, construction workers na minamanage niya, diba? As a project engineer.
Then lumipat ng work, naging quality controller sa isang paggawaan ng mga damit. May nakilala niya ang kanyang kabiyak hanggang sa nagkaroon sila ng anak, nag-isa nilang anak si Francis Galigaw, Lolo. Francis, naging player ko yan sa basketball nung ako naging coach niya ni Francis dito sa Baguio. Mas younger sa akin yun si Francis. Kung nasan ka man, Francis, good evening. Hope mapanood mo ang aming interview with your beautiful mother, si Tita Noemi. So mamaya alamin natin ano bang nangyari sa kanya. Sabi niya taga Baguio nga ang kanya naging kabiyak. So kaya they decided to migrate sa Baguio City. Ang galing, no? From south to Manila, then norte. Bumagsak. Parang inikot ni Tita Noemi ang buong Pilipinas, ikot-ikot siya. So ewan ko, nasan ba si Tita Noemi kaya ngayon? Doon sa France Salon and Spa or sa kanyang FN wedding gowns and rentals. So ganyan yan sa mga gusto magpakasal o nagpaplano magpakasal. Kaysa bumili kayo, magpatay kayo ng sarili ninyong mga damit na once nyo lang naman magagamit at napakamahal ang pagpapatay. Check nyo na ang FN wedding gowns and rentals. So, ang gaganda ng mga nakapagrenta kami dyan ng Filipiniana sa aking wife at sa akin sa Nang signal talaga dito. Kita. Oo. May mga comments pa tayo dyan? Oh, wala naman ako nakita. Wala pa. So yun, kita bago natin pagpatuloy baka habang nagpo-promote naman ako, paki-promote mo na nga rin na kita ang iyong business galing sa iyo mismo. Ay, yung sa akin, I have this salon nga, yung France Salon. They could visit us here. Madami kaming mga bagong ngayon, bagong mga promos. So, they could avail. And especially also dito sa massage and spa. May mga promo kami sa facial namin, so they could visit us. And even also dito sa second floor, 2009, second floor Maharlika Building. Yun. Kahit dito sa yung sa wedding and entourage ko, pwede sila sa akin makipag sa mga packages. I can give them yung pinaka na discounted talaga na presyo. Mamaya pag balikan yung comment, i-post nyo dito yung mga details para pag may mga makapanood, pwede nila kinikitaan. Diba? So yun, moving forward, tita. So again, sa mga viewers, pakisuporta ng France Salon and Spa 2009, second floor Maharlika Complex, dyan din, located. Halos magkatapat lang yan, yung FN, Wedding Gowns and Entourage. Again, thank you. Tita, kumusta buhay pag-migrate sa Baguio? Nalalaglag si tita, talagang mahina ang kanyang signal. So yun, si Tita Noemi, matagal ko nang kakilala ng family namin, kasama namin siya sa church before. Magkakasama kami sa church, doon kami nagkakilala. Yun, sa anak niya nga na naging player ko si Francis. Yan, si tita. Parang pagbalik ko ng Baguio, nung napadaan ako sa, konting kwento lang ulit, napadaan ako sa Maharlika, yan, nag-meet kami ulit ni Tita Noemi. Isang salita pa lang niya, di ba? Despite of me being blind, talagang pamilyar ako sa boses ni Tita Noemi. Nakilala ko siya kaagad. So yan, gusto nating malaman na ngayon from being an employee, corporate world, bakit siya nag-decide na maging isang businesswoman, maging entrepreneur? Anong naisip niya? Paano niya napasok from being an engineer sa pagpapatayo, pagpapaganda ng mga buildings, pagko-construct? Ngayon naman napasok sa salons, pagpapaganda, pagpapaayos naman ng mga tao na ang ginagawa niya ngayon, di ba? Parang paano siya napasok dyan sa linya na yan ng salon and spa, even weddings, even yung rentals ng mga gowns, ng mga for weddings, diba? Paano niya napasok yan? Paano niya naisipan yan? Ano naging kanyang inspiration? Sino nag-influence sa kanya to enter to those kinds of businesses? Diba? Ano mga natutunan niya? Being a businesswoman, being an entrepreneur, ano yung mga pwede niyang i-share sa atin? Diba? For the longest time, sabi nga, seasoned. For the longest time, isa siyang magaling na entrepreneur. Diba? Meron siyang 2 pwesto. Mahal kaya mag-rent dyan sa Maharlika. Ganda ng pwesto ni Tita Noemi. Pero hanggang ngayon, I know, matagal ng kanyang mga businesses, pero hanggang ngayon, no, kita nyo, hands-on pa rin. Kayo, kung may mga negosyo kayo, hanggang kailan kayo magiging hands-on sa inyong negosyo?
O ipagkakatiwala nyo na ba sa mga supervisor, sa mga managers? Ano? How do you want to handle your businesses? Sige, kung may mga kikinig kayo dyan, ano, comment lang kayo. Mamaya, pag may mga ano, babasahin natin pagbalik ni Tita Noemi. So, yun ang ako, I've tried doing some businesses before. Marami nag-fail, may mga umangat, may mga bumagsak. Pero again, lahat yan trial and error. Diba? Malalaman mo. Ay, Tita, nandiyan ka na? Oh. So yun, with regards to businesses, hindi naman bihirang-bihira yung first na tinayo mong business, boom kagad. Bihira yan eh. So ano yun, kumbaga jackpot yan pag nangyari yun. Sobrang blessed ka. So sa mga failures, ang opposite ng success, hindi naman hindi naman failure ang opposite ng success. Ang opposite ng success is giving up. Pag sumuko ka, talo ka. Hindi ka magiging successful. Hindi mo mararanasan pagiging successful once you gave up. Diba? Failure is part of success. Definitely kay Tita Noemi, marami siyang naging failures. Kaya nga naandyan siya ngayon sa kanyang mga negosyo. Kaya nakabangon, nakatayo pa rin siya. Kasi maraming failures sa pinagdaanan. Pero pag sumuko ka, pagka nagkaroon ng failures at bumigay ka, ayaw ka na, tama na, bagsak na ako, lugi na, ayaw ka na, suko na ako. Yun, talo ka. Diba? Kasi you gave up. Pero kung those failures na pinagdadaanan mo during those times na nagninegosyo ka, or any endeavor na ginagawa mo sa pag-aaral or whatsoever, pagka dumaan ka sa mga failures, huwag kang susuko. Pag bumagsak ka, bangon. Di ba sabi, when you fall 7 times, get up 8 times. Mas maraming beses dapat bumabangon kaysa sa pagbagsak. Bangon lang ng bangon, bangon lang ng bangon. Bakit? Because of those failures, doon ka matututo. Malalaman mo kung anong dapat gawin at malalaman mo kung ano ang hindi mga dapat gawin. Baka gaya ni Thomas Edison, di ba? Yung nag-invent ng ating electricity ng bulb, ng ilaw. Sabi niya, 'di ba? Parang 10,000 times siyang nag-try bago niya na-invent ang electricity. Ang sabi niya, now I know 9,999 times not to do kung ano yung hindi dapat gawin. 9,999 daw yung alam niya hindi dapat gawin para makagawa ng isang kuryente, di ba? So ano yan eh? Kumbaga, do not give up, do not give up. Huwag kang susuko sa buhay. Bangon lang ng bangon. Lahat ng mga ginagawa natin, may mga lessons tayo matututunan. And ang importante dyan is yung in between ng giving up and ng success, yung journey. Doon sa journey, andyan yung mga failures, andyan yung mga trials, andyan yung mga hardships. So let's learn to enjoy the journey. Kailangan natin enjoy yung journey. Doon tayo maraming matututunan. Along the way, sa journey dyan, malalaman mo, ito nga ba yung passion ko? Ito nga ba yung para sa akin? Ano ba yung dapat para sa akin? Ano ba yung hindi dapat para sa akin? Diba? So again, huwag kang susuko sa relationship, sa marriage, sa mga anak, boyfriend, girlfriend. Kung sa tingin mong para siya, huwag mo sukuan. Huwag mo sukuan. Lalo kung para sa tingin mo yan ay galing kay Lord, diba? Huwag mo susukuan. Sa relationship, sa magkasama, huwag mo susukuan. Lahat yan, daanin mo sa dasal. Diba? May formula din eh. Yung formula ng you want to be successful. Ang formula ng success, 90% preparation, 10% action. So yung 90% preparation, kasama dyan yung failures. So prepare ka lang ng prepare. Para pagdating ng opportunity, action 10% na lang yung action. Bakit? Prepared ka na eh. Diba? Yun ang formula ng success. 90% opportunity, ay 90% preparation, 10% action. Diba? What is, ano daw yung luck? Diba? Yung swerte. Ay, ako hindi ako naniniwala sa swerte. Ang luck daw is meeting of opportunity with preparation. Diba? Pag naka-prepare ka, 100%, kahit hindi mo hanapin yung opportunity, dadating ang opportunity sa buhay. You are prepared. Yun ang binibigay mong signal sa universe na I am prepared. Diba? Pwedeng maging blessing magnet ka eh. Ikaw na nga habulin eh. Diba? Kesa sa may gusto ka, hindi ka naman nag-prepare, walang mangyayari sa buhay mo. Diba? Kailangan mo ma-i-attract. I-attract mo, you prepare. You prepare the field.
i-attract mo kung anong gusto mo. So again, preparation. Prepare, prepare, prepare. Sa mga business, sa businesses na gusto mo, prepare, prepare, aral ka, aral ka. Again, do not give up. Huwag kang sumuko, huwag mong susukuan kung ano man ang mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Again, habang hinintay natin si Tito Noemi, ako kung makakabalik pa si Tito Noemi, talagang mukhang hindi na maganda ang panahon sa Baguio. Medyo siguro because of the weather, sa malalakas na hangin na siguro, paparating ating bagyo. I forgot the name ng bagyo. Yun, batiin ko ulit ang Baguio Family and Friends Lions Club. Thank you for your support. For Second Vice District Governor Ralph Yambao, kay Ma'am Steph Bautista, aming President. Good evening, Tita Susan, Tita Rosie, Tita Pat, si Tita Pen, Tito Phil Agustin, siyempre si Ma'am Jen De Leon, si Ma'am Joanne Dactolero, good evening, kay Jeff and Donalyn Austria, kay Kuya Gordon, kay Ate Roda, magandang gabi sa inyo, kay Sir Nats, kay Sir Earl, Angaga, magandang gabi sa lahat ng bubuo ng Baguio Family Friends Lions Club, kay sa past District Governor, kay Sir Jeff Zamoranos, present Governor namin, si Ma'am Sara Paking, sa bubuo ng teaching and non-teaching staff ng Fort del Pilar Elementary National High School, Ma'am Lilibeth Balutok, ang principal ng high school, Ma'am Sharon, principal ng elementary school, siyempre ang District 2, District Supervisor ng District 2 ng Baguio City, si Ma'am Rosana Dizon, kay Ma'am Germaline, good evening, kay Charis, good evening. Yan, sa bubuo ng The Pink Toolbox Party Services, ngayon may event silang ginagawa ngayon. Good evening sa inyo. Sino pa ba? Pati na, magbati-bati muna tayo. Kay Senyorita Lenny Saturnino, good evening. Magandang gabi, Senyorita. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Kay Tita Mad Savellana, thank you for your support. Tapos sa aking mga pabangkin, yan, good evening sa inyong lahat. Mga kapatid, sister-in-laws. Sisters-in-law pala, I mean. Brother-in-law, good evening. Good evening sa inyo. Dito sa mga taga-barangay Fort del Pilar, good evening sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta kahapon. Mga guest of honor namin kay Ma'am Solgo. Siyempre, ang napaka-butihin naming ninang. Ma'am Solgo, kay Congressman Mark Gog, good evening. Mga pumunta kahapon kay Councilor Yangot, kay Sir Alangsab, kay Councilor Sembrano, kay Ma'am Esther Litilit. Yan, sa mga team Makabagyo, good evening sa inyo. Siyempre kay Ma'am JD Balahad Tabora, bumisita rin. Kay Ma'am Gladys Vergara, ang chairman ng Baguio Tourism Council, good evening. Kay Ma'am Jacqueline Lumibaw, ng barangay captain ng barangay Fort del Pilar, Kagawad Angie Doble, head chairman ng Social Services. Kay Ma'am Karen, Kagawad Karen Figueroa, ang chairman naman ng On Health, di ba? Tapos si Tita Sally. Magandang gabi, Tita Sally. Thank you sa talagang isa ka sa mga naging aligaga. Talagang naging abala sa pagde-decorate, sa pagluto ng napakasarap na pansit. Ako, dami nakakain kapon. Ma'am Sol, maraming salamat sa inyong donations, sa mga sumuporta nag-rate. Sa mga nanalo kapon ng King and Queen of the Night, ng Darling of the Night, Best Attire, Best Mask. Yun, hopefully, next year, gawin nating yearly activity ang Halloween Masquerade Party. Next year, mas pabonggahin pa natin para talagang hindi lang naman yan sa pabonggahan ng costume. Ano yan, more on sa memories na nabibuild natin through those activities na yan, ng mga ganyang activity ng barangay. Isa-isa tayo. Yun, Tita Noemi? Oo, lumipat kami kasi nga mahina ang sa Maharlika. Okay. Sige. Okay ka na, Tita? Lumipat kami sa labas. Nasa kami, isang food chain. Okay, sige. Konti na lang naman. Saglit na lang. Pero yun, sige, para marinig ng mga viewers natin. So, pag-akit mo ng Baguio, paano ka, from being an employee for 8 years, you decided, both of you, kasi nga husband nyo from Baguio, paano ka napasok sa pagiging entrepreneur? Kasi naging ako, after nung napunta ako ng Baguio, Nakakat si Tita, mukhang talagang mahina ang signal. Siguro I think
medyo bumibilis na rin ang oras natin. Baka kailangan i-reschedule na lang natin ang guesting ni Tita Noemi. Para hindi na rin mahirapan si Tita Noemi. So, yun. Again, kagaya ng nabanggit ko nga, yun, lumipat nga siya from Maharlika, nag-food chain daw para makakuha ng magandang signal, pero talagang hirap ang signal ngayon sa Baguio. Anyway, by most probably try natin last week ng November kung kaya natin reschedule ang episode 121 ng Dress to Impress para mas makilala pa natin si Tita Noemi. Ganda ng story di ba? From being an employee to an entrepreneur, from south to north, di ba? Paano siya napadpad? Nalaman natin paano siya napadpad. Ngayon, malapit na natin malaman sana paano siya napasok sa pagiging entrepreneur, pagiging isang businesswoman. Anyway, schedule natin. Huwag na natin pahirapan si Tita Noemi para hindi na rin siya ma-stress sa kanyang beauty, kanyang salon, spa. Anyway, pakisuportahan po sa mga viewers. Please, ang France Salon and Spa located sa 2009, second floor ng Maharlika Complex. In front din yan, andyan din ang FN, Wedding Gowns and Rentals, and Entourage. Kita, medyo mahirap ata ang iyong signal. Siguro, I think, better kung mag-reschedule na lang tayo para mas maganda ang signal, mas makilala ka ng mga viewers natin. Nandito naman na tayo sa second part, sa pagiging entrepreneur, yung mga lessons mo sana natutunan from being an employee now. Pero I think mag-reschedule tayo, Tita, pagka okay na ang panahon, ang signal, para hindi ka na rin ma-stress, Tita Noemi. So yun, siguro sa mga viewers again, thank you, Sir Ed. Ulitin ko na lang. Maraming salamat, Baguio Family Friends Lions Club, One Loyalty Lending, Up for Grabs, Grab and Bag, Cooking Without Looking, Lenny Saturnino YouTube channel, The Food Ninja Waste Basket on Instagram, Baguio Villaloc 1125 Transient House, The Pink Toolbox Party Services, special mention to Sir Ralph Yambao and kay Tita Mad Savellana. So, before I end this show, siguro ang last message ko na lang na iiwan, total, part din naman to ng ating episode for tonight, ang Dress to Impress, ang pagiging from employee to pagiging entrepreneur. Siguro sa buhay na rin, do not give up. Ang payo ko na siguro, do not give up until you ask this one question. Ulitin ko sa mga viewers natin, do not give up until you ask this one question. After nyo matanong sa buhay, sa sarili itong one question na to, at sa tingin yung wala nang mangyayari sa buhay mo, sige, go ahead. Bibigyan ka namin. Lahat. 100% supportahan ka namin, mag-give up ka na. After mo matanong sa sarili mo itong one question na to. Ano ba to? Bago ko sabihin yung one question na yon, story muna tayo. Story. Si Nanay Kuring. Kilala niyo ba si Nanay Kuring? Ako nakilala ko lang si Nanay Kuring sa isang kwento din. Sino si Nanay Kuring? Si Nanay Kuring, siyang owner ng National Bookstore. Diba meron tayo sa Baguio, National Bookstore sa Banao. Meron tayong National Bookstore sa may SM. Yan, sa Manila, napakarami niya. All over the Philippines, napakarami ng chain ng National Bookstore. Pinakamalaking bookstore sa buong Philippines and ever since. Anong story ni Nanay Kuring? Panahon ng hapon, gera. Bago magkagera, si Nanay Kuring naglagay niya sa lamesa, table, nagbenta ng mga libro. Pinangalan niya sa kanyang bentahan ng libro, a bookstore. Ganun kasimple, a bookstore. Dahil bumibili ng libro. Wala lang, table lang, bili. Pero nung dumating ang mga hapon, gera. Kinonfiscate ng mga Hapon ng kanyang mga libro, ubus lahat ng libro. Kung ikaw yon, pwede ka na mag-give up. Gera na Inuubos ang mga libro ko, wala na akong puhunan, di ba? So ang ginawa ni Nanay Kuring, hindi nag-give up. So nag-isip, ano kayang pwede kong pagkakitaan? Ano kayang pwede kong gawin despite of the war? Yung iba, bahala na. Pagkagera, di ba? Ano na lang ito, day by day, bahala na, basta mabuhay lang. Si Nanay Kuring, nag-isip pa si Nanay Kuring, ano kayang pwede kong pagkakitaan ako, pwede ko nag-negosyo. Hindi mo na pwede magbenta ng libro, gera. Nakita niya yung mga Hapon, yung mga sundalo, puro naka-boots. Sabi niya, siguro pwedeng pwedeng mag-tsinelas itong mga to. Walang tsinelas Ano nangyari? Nagbenta si Nanay Kuring slippers. Grabe, dinumog yung yung mga tsinelas ni Nanay Kuring dahil bumiling mga sundalo. Dami. Bumili. After nung mga tsinelas na yon, wala na bibiling tsinelas. Ano nangyari ngayon? So unti-unti na wala nang bumibili. May lumapit kay Nanay Kuring isang Hapon.
Do you sell paper? Walang papel si Nanay Kuring. So hindi siya nagsabi ng no. Ang tinanong ni Nanay Kuring, how many? Sabi nung sundalo, 3,000 pieces. Sabi ni Nanay Kuring sa isip, saan ako maghahanap ng 3,000 pieces? Anyway, sinabi ni Nanay Kuring, when do you need it? Sumagot yung hapon. Yes, I will deliver. Naghanap kayo si Nanay Kuring, Nanay Kuring. Nag-collect yung papel. So sa isang kariton, dineliver niya ngayon dun sa hapon na sundalo yung mga papel. Tinanong niya anong gagawin sa papel? Gagawa ng pera pala using those papers. So tuloy-tuloy. Ang laki ng kita ni Nanay Kuring dahil siya nagsusupply ng papel. Ang problem, malapit na matalo yung mga hapon ng mga Amerikano, dumadating ng mga Amerikano. So nakatambak ngayon yung mga papel. Yung mga perang papel, Nanay Kuring. Hindi niya na alam gagawin. Wala nang value. Ubus na yung value ng papel, palit ng value ng papel. So anong ginawa? So nag-isip siya ngayon, si Nanay Kuring. Nilapitan niya isang hapon na may mga whiskey. Sa punong-punong bahay ng mga whiskey. Sabi niya dun sa hapon, biling ko nila mga whiskey mo gamit itong mga papel. Bigay ko na, palitan tayo. Pumayag yung hapon. So dumating yung mga whiskey sa kanya. So ano nangyari? Nabenta niya yung mga papel, nakuha niya yung mga whiskey. Nung dumating yung mga hapon, wala ng gera. Yung mga Amerikano, wala ng gera. Nag-celebrate. Anong ginawa ni Nanay Kuring? Nagbenta siya ngayon ng mga whiskey, binenta sa mga Amerikano. Hindi nag-give up sa Nanay Kuring. After that, nung kumita siya ng malaki, nagtayo na siya ng bookstore. National bookstore na tinayo niya. Dumating ang malaking bagyo. Anyway, Sir Ed, isang mabilis na commercial break, please. Isang mabilis na commercial break. I Am Possible is powered by Baguio Family and Friends Lions Club. One Loyalty Lending. Up for grabs. Grab and bag. Lenny Saturnino YouTube channel. Cooking without looking. Vita Delia Litilit YouTube channel. Food Ninja. Your convenience is our top priority. Waste Basket on Instagram. Baguio Villa Loca 1125 Transient House. The Pink Toolbox Party Services. And special mention to Sir Rolf Yambao and to Tita Mad Sabeliana. Andito na tayo ngayon sa bagong tahanan ng I Am Possible dito sa Paulo Havillana Facebook page. Question. What is the essence of being a woman? What is your most memorable Valentine? Kayo ba nakaranas na ng depresyon o anxiety sa buhay nyo? Live na live dito sa I Am Possible! Yon. So, Sir Ed. Going back. Sir Ed. Half, 1 minute. Ayan, sir Pao, okay na po yung camera. Hindi, hawak lang yan eh. Mm. Lumipad eh. Quick kwento natin, Sir Ed, nasa na ba sa bookstore, di ba? Kumita ng malaki si Nanay Kuring sa whiskey, pagbenta niya ng whiskey sa mga Amerikano. Okay na ang aking camera? Yan. Sir Ed, okay na?
Yes po, Sir Pao. So yun, nabenta niya nanay ko ring yung mga whiskey sa mga Amerikano galing doon sa Hapon. So na-convert niya yung mga yung mga trials niya, convert niya, she did not give up si nanay ko ring. So nung nabenta niya yung mga whiskey, dami niyang pera. Nagtayo niya, binilit niya na yung passion niya, yung bookstore. Ginawa niya na yung bookstore, yun ang pinangalan niya, National Bookstore. Ang problem, may isang matinding bagyo, typhoon, talagang isang matinding bagyo na dumating sa lugar sa Pilipinas noong time na yon. Wash out sa bahay niya, wash out talaga. Lahat ng mga libro, wash out. Kung sa'yo nangyari yun, ubus lahat ng kita mo, ubus lahat ng kapital mo, as in, lahat ng mga naipon mo, wash out, ubus lahat. Tutuloy mo pa ba o suko na? Tama na. Ayun. Last, sinanay ko rin, hindi pa rin sumuko. Nagpatuloy siya hanggang yun, na-develop. Umangat na umangat yung National Bookstore. That's the story of Nanay Kuring. That's the story of the National Bookstore, na pinakasikat na bookstore sa buong Philippines. So again, do not give up until you ask this one question. What is that one question? Kagaya kay Nanay Kuring, ano ba yung question na yun? What else can I do? Ano ba bang pwede kong gawin? So pag duman ako sa Matin Trial, nag-fail ako sa business na to, what else can I do? Ano ba pwede kong gawin? Next, nag-fail ulit, what else can I do? Tanungin mo yung sarili mo, what else can I do? What else can I do? Hanggang sa umabot ka sa dead end, na wala ka na magagawa. That's the time, nag-give up, tama na. Pero hanggat may buhay, may pag-asa, do not give up. Ask that one question, what else can I do? What else can I do? What else can I do? Yun. Again, do not give up until you ask that one question, what else can I do? Again, maraming salamat sa lahat ng naging viewers natin tonight. Hindi man natin natapos, hindi man natin napakinggan ang buong kwento ni Tita Noemi. Aayusin natin yan soon. Pagka maayos ng kanyang internet connection, invite natin ulit para matapos ang kanyang very inspiring story ni Tita Noemi Caligaw. Dressed to Impress, episode 121. Before I end this show again, I encourage everyone to please like and follow my Facebook page, I Am Possible. Ang TikTok account, paki-follow, I Am Possible. Ang YouTube channel natin, Paulo Avellana TV. Kung naghanap naman kayo ng inspirational, motivational speaker for your schools, churches, companies, organizations, or any events na kailangan nyo ng speaker trainer, please feel free to contact us for appointment sa 0927-181-8337 or mag-comment kayo sa aming Facebook page, I Am Possible. Pero kung wala naman kayong magandang sasabihin, wag na kayong mag-comment. Again, I'm Paulo Avellana. You've been a great audience. Thank you, to God be all the glory. Huwag nyo nang intayong mabulag pa kayo para makita nyo ang nakita ko. Kita-kits ulit sa tenga next Monday for another episode of I Am Possible. You said I'll never fall from your grace. Drink from the well of life. You said I'll behold your glory. Eat from the tree of life. Your promise, God Almighty, you made sure it came to pass. You made sure it came to pass. And I said, I'll behold your glory. Hold on to your word. I'll believe in your name. Your promises are true. Your promise, God Almighty, you made sure it came to pass. You made sure it came to pass. You who has promised is faithful.